Hi guys! Welcome back to my channel. Today's ride is extra special. Hindi lang tayo maglilibot pero magre-reminisce din tayo how much this place has changed, itong lugar namin. Grabe ang bilis ng panahon. Iba talaga pag bumalik ka sa lugar na puno ng childhood memories. Tara, samahan niyo ako. Siyempre, gamitin natin itong Bicon folding e-bike natin. Sama daw si Utol magpa-practice motor. So, itong kalsadang to, yan na rin yung kalsada dati pero hindi yan sementado noon. Pero kahit naman sementado siya ngayon, kita nyo naman nagkadurog-durog na sa kakadaan ng mga truck. Ito yung Kaybalat Road, the dating Sitio Kaybalat. So, ang dami nang nagbago kasi dating palayan tong lugar na to. Tapos 30 years ago sinimulan siyang mabenta sa mga developer ng subdivision. Kaya ngayon napapaligiran kami ng tatlong phase ng subdivision na to, na phase 1 yung nasa kaliwa ko, and then phase 2 naman, phase 3 yung nasa kanan ko. And then sa may gawing itaas, sa may entrance sa highway, yun yung phase 2. So dati itong lugar na to, walang mga bahay, puro yan palayan. Tapos kukunti lang yung mga nakatira dito. Siguro kilala mo lahat ng pamilya dito sa sitio namin noong araw. And then malayo ang tindahan. Well, siguro para sa akin, kasi bilang bata, maliliit pa yung mga paa ko noong time na yon. Kaya pakiramdam ko ang layo at saka ang init kasi wala naman talagang masyadong puno dahil nga puro mga bukirin dito dati. Taniman siya ng palay. Ito yung street ng phase 3 sa likod bahay namin. Ayan. May dito, mga bagong bahay na tinatayo. Nung dati kasi, nung ibenta yung phase 3, sa mga potential na mga buyers, hindi nila yun ginawa yung katulad ng sa phase 2 and phase 1 na may bahay na. Karamihan dito lupa lang nung ibinenta. Tapos ikaw na yung magpapatayo, pero kung gusto mo naman din na subdivision ang magtayo ng bahay mo, pwede rin, you'll get a contract from them. Pero syempre, mas limited yung choices mo on how you can modify yung bahay. Kaya mas marami pa rin yung pinipili, sarili ng nilang bahay. Dati dito yung lumang bahay namin nakatayo. Pero nung nabenta na yung bukid namin, syempre doon na kami sa malapit sa pinaka main thoroughfare ng Kaybalat Road talaga. So dati itong area na to parang taniman niya ng may mga tanim dyan na mga kaimito, duhat. Naglalaro pa kami dyan ng bata pa ako para manguha ng mga bunga ng punong kahoy. At saka ng panggatong kasi hindi pa naman uso ang gasol sa amin noon dati. Sa kahoy kami nagluluto. Tapos may mahabang kaparangan dyan dati na pagka umaga at saka hapon pinagpapastulan ng mga kalabaw. Pero kita nyo naman may mga areas pa rin na may nakabili na ng mga lupang yan pero hindi pa lang sila nagpapatayo ng bahay. Mahal kasi magpatayo ng bahay ngayon. Yan. Sa may kanan ko, actually pababayan papuntang creek. May maliit na sapa dyan. May tubig pa rin naman siya hanggang ngayon. Pero hindi kasing linis ng tubig nung bata pa ako. Na talagang makikita mo yung buhangin. Tapos yung tubig niyan hindi aabot ng tuhod. Pwede mo siyang tawirin. Nung araw daw dyan pa naglalaba yung lola ko nung kabataan ng mga tatay at tito ko dito. Noon ng Kaybalat, siguro merong 7 or siguro maximum na 10 pamilya ang nakatira dito na nagsasaka ng mga bukid. Yun ang kabuhayan kasi talaga dito is pagsasaka. Yung lugar na to, dati mas mababang area na bukid. Hindi ko nga masyadong napupuntahan to kasi hindi na pamilya namin nagsasaka dito. Pero nung nabenta na, ayan, nakita ko yung kabuuan nung
sitio namin. Kasi may mga areas na hindi mo naman talaga pupuntahan kasi gubat o kaya naman sa mga dulong na siya, dulong parte na ng mga lupa ng mga ibang pamilya. Well, hindi naman talaga sa amin yun, hindi namin lupa, pero kasi dahil matagal na kami nagsasaka dito sa lupa na to, or yung mga magulang ko, ninuno ko, kaya na-award din siya sa amin through land reform. So, agrarian, di ba? Merong land reform program. So, nagkaroon kami ng sarili namin, which is thankful din naman ako para doon. So, ito yung dulong part ng subdivision. Makikita nyo may mga puno na. Kasi nung 30 years ago, maliliit pa yan. Bagong tanim lang yung mga puno back then. Actually, yung phase 3 nga, later part na yan nagawa eh. I think 25 years ago, parang nauna munang itayo yung phase 1 and phase 2. Yung phase 3, mga 25 or 20 years ago lang siya. Pero until now, marami pa rin lupa na o lote na hindi natatayo ng bahay. Kung ba alam sa Pilipinas, bakit, o siguro hindi lang naman sa Pilipinas, ang hirap talaga magpatayo ng bahay ngayon kasi magastos. Tapos ang isa pang problema dito sa lugar namin, ang katotohanan talaga, medyo malayo kami sa Manila. Sa akin, pag sa BGC ako papasok mula dito, umaabot din siya ng mga 60 or 65 kilometers yung layo. What makes it worse is yung traffic. Hindi ko alam kung ba't hindi nagbabago ang traffic situation dito sa Santa Maria. Parang, siguro dahil for the longest time ng bata ako, gano'n nakalaki yung kalsadang yun. Hindi naman lumaki, despite sa dami na ng mga tumira dito. Kita niyo mga punong manggang yan, mga bagong tanim yan noon. Tapos ngayon namumunga na rin yan mga yan. And I don't think na nagsasaway naman sila kung meron gustong kumuha. Pero I'm sure may may-ari niyan. Siyempre hindi naman yan tutubo dyan ng wala lang. Pero dahil nakatanim nga siya dun sa mga bakanting lote pa. Siyempre hindi mo naman mababantayan yan 24 hours. Kung may gustong kumuha, especially kung pang sariling consumption lang naman, why not, di ba? So, itong parting to ng subdivision, dati itong naalala ko nung bata ako, bukid kasi to, tapos sa dulong part na ng sitio. Pag tinawid ko yan, kabila ng mga puno-puno na yan, yung kabilang side niya ay papuntang Balasing, papuntang Katmon. So, nasa boundary kasi talaga yung creek. So, nung bata ako, dito kami pumupunta kapag merong, kung familiar kayo dun sa mga padasal, dati kasi meron dito parang birhe na inililipat ng mga bahay. Tapos may dasal na mangyayari kasi kasama ko yung tita ko na mayapa na pupunta kami dito, magdadasal. Kaya nakilala ko din yung mga ibang taga-sityo din sa amin nung maliit ako. Malaking tulong yung nagawa ng mga puno dito kasi mas nagkaroon ng sariwang hangin. Iba talaga pag may mga puno yung lugar, nababawasan din yung init. So ngayon, subukan nating puntahan yung dati kong eskwelahan nung bata pa ako. Kasi dito noon, dahil bukid nga kami, ang pinakamalapit na eskwelahan sa amin, siguro nasa mga 2 kilometers or 3 kilometers away siguro yun. Mga ganon, 2 to 3. Pero sa isang bata, parang layo-layo nung 2 kilometers. Kasi naglalakad lang naman kami noon. Tapos bukid, hindi naman sementado yung daan. So, maputik. Hindi nga uso sa amin noon nakasapatos eh. Kasi sigurado madudumihan lang yung sapatos mo. Kaya madalas nakachinelas lang kami noon pagka grade 1 to 4 ka. Tapos yung school na yun, maliit lang. 2 classroom lang kasi siya. Kaya grade 1 to 4 lang. Tapos yung isang classroom, 2 classroom lang siya. Kalahati noon, grade 1, kalahati grade 2. Sa kabila naman, kalahati grade 3, kalahati grade 4. So, 2 lang yung teacher noon nung time namin. Tapos 2 klase yung tinuturuan niya.
Kaya mas believe talaga ako sa mga teachers sa mga probinsya eh. Dahil iba yung effort at pagod nila. Imagine, lahat ng subject sa'yo, 2 year yung tuturuan mo. So, imagine mo na lang kung ilang lesson plan yung ginagawa mo, ilan yung mga kailangan mong aralin at ituro para sa mga mag-aaral mo. Kaya para sa akin, dapat ang binibigyan talaga ng race, mas higit yung mga nasa probinsya kasi iba yung sakripisyo ng mga guro na nagtuturo para tulungan yung mga bata na magkaroon ng pag-asang magbago yung buhay nila, di ba? Wow. So, kaya sa akin malaki yung respeto ko dun sa mga ganong teacher. And most of the time, sila pa yung hindi mo madidinig sa mga social media. They're simply doing their job. Hindi sila nang hihingi ng popularity or hindi sila nagpapapansin. Kasi ang advocacy nila is makatulong. So, saludo talaga ako sa mga ganong tao. And marami din naman ako mga pinsan na mga teacher, mga guro. Kaya ako din, proud ako sa kanila. So, eto dati, itong kinakalagyan ko ngayon sa sasakyan, sa bike, itong area na to, dito pa yung unang tindahan na mabibilan mo. Tapos lahat yan puro bukid. Yung dadaanan mo, kalsadang hindi sementado. Pag umulan, maputik, may tubig. So, minsan yung tito ko, mahilig yun magpapabili ng yosi niya. Ganun kalayo yung tindahan. Tanghaling tapat. Pero marunong siya. Ang ginagawa niya, pag magpapabili sa akin ng yosi, bibigyan niya ako ng 5 piso. Malaking bagay na yun sa akin noon, time na yun. Kasi magkano nga lang ba ako? 2 piso. Kaya pag miring ako 5 piso, 2 piso, masaya na ako dun. Kahit ang init. So ngayon, ito ulit tayo sa Kaybalat Road. Pabalik tayo dun sa amin. Although yung bahay namin na yan, natayo lang yan after na maging subdivision na. Yung bahay talaga namin dun sa tinuro kong lugar kanina eh. Pero halos nilipat lang naman. Siyempre, paglipas ng mga taon, na ipa-extend na rin ng magulang ko yung bahay namin. Yan. Yung bahay namin sa kaliwa ay maraming puno. So, pag diniretso natin to, makakarating tayo sa dulo ng Kaybalat Road. Pero nung araw, mas malayo pa dyan yung Kaybalat Road talaga. Hanggang dun, ang labasan kasi namin dati sa Garden Village Subdivision pa. Pero yun, sa ngayon, ano lang siya, maiksi na lang yung kalsadang yan. Dating sitio Kaybalat, naging Kaybalat Road na lang. Siguro pwede pa rin tawaging sitio Kaybalat yung lugar namin, pero hindi kasi nahati na siya sa napaligiran na kasi ng subdivision. So, parte kami ng Pulong Buhangin. So, ang add nga ng setup dito, kasi parte kami ng Barangay Pulong Buhangin. Nasa gitna kami ng 2 phase ng subdivision, ng Sierra de Santa Maria subdivision. Pero, hindi kami part ng subdivision. Part kami ng Pulong Buhangin. Diba? Galing. So, iba yung setup. So, dati, ayan, nilalakad ko mula dun sa bahay namin. Kanina nakita nyo maraming puno sa kaliwa. Hanggang dito, lalakarin ko yan. Iba pa yung kalsadang yan dati. Simple lang, straightforward. Ngayon kasi syempre, sanga-sanga na dahil sa subdivision. Tapos pababayan sa tulay. Etong palusong na to, dati yung tulay dyan, or bago ka makalusong dyan, meron pa isang malaking puno dyan ng duhat. At saka bago yung duhat, may puno pa ng sampalok. Tapos, palusong siya papunta sa ilog. Yung ilog na yon may maliit na tulay. So, yung tulay na yon hindi siya yung mataas na tulay. Mababa lang siya. Kaya pag umaapaw yung tubig sa ilog, hindi kami tumatawid.
Or nung minsan, pag nasa eskwelahan kami at nangyaring bumagyo, bago pa mangyari yun, dahil yung mga teacher din namin, mga guru din namin dati, hindi naman din sa eskwelahan nakatira syempre. So, lahat kami, umaalis na kami sa school kasi nga hindi kami makakadaan pabalik. Kaya dati, ang ginagawa namin, kung may malaki man yung tubig sa ilog at kinain niya na yung tulay, maghihintay kaming humupa muna yung tubig bago kami umuwi. Yan yung tulay. Pero dati hindi yan ganyang kalawak. As in talagang isang sasakyan lang ang kakasya. Ilawakan lang nila nung nabili na din to para gawing subdivision. Etong packet na to, dati mas matarik pa to. At rough road din siya. Tapos sa kaliwa, malahabang nababakurang lote na kay Colonel daw. Colonel, lagi ko yung spelling, mamaya natawa ko, may nakita akong Colonel spelling Kernel. So si Colonel, mabait naman yun, pero talagang nakasarado yan kasi may mga tanim dyang kape, suha, iba-ibang mga puno. Tapos alam ko meron din silang babuyan dati. So kita nyo medyo malayo din talaga kung lalakarin ng bata mula sa amin. So ayan, kung titingnan nyo, dati sa may kanan na to, yung mga bahay na yan, wala dyan, isang bahay lang meron dyan sa second cousin ko dati. Ewan ko kung sila pa nakatira dyan, hindi ko na sila nakikita. Dyan sila talaga nakatira noon, sila lang. Tapos yung pag-ahon ng tulay kanina, dati may punong mangga din doon na sabi nila may ipapakita doon na white lady. Marami ng kwento dito, kahit yung mga tricycle driver noon, lalo pag gabi, kasi hindi naman tumataong lugar dati. So yan ay paakit dyan sa kaliwa. Dati mas matarik pa ng konti. Eskwelahan na yan. Yan na yung elementary school or primary school kung saan ako nag-aaral, kasi grade 1 to 4 lang kasi meron sila noon. Ayan, medyo hirap na umahon tong si e-bike kasi talagang mas mataas tong area na to. So yun yung school, Camachile Primary School. Ngayon, Camachile Elementary School na. Kasi ang nabalitaan ko, na-donate na sa kanila yung buong loteng yan mula nung nabenta yung lupa ni Colonel. Tapos si Colonel binigyan na sa kanila yung school, and then malaki na yung space, so nakapagpatayo na ng extra na mga classrooms. So hanggang grade 6 na meron na din dyan. So kita nyo, ganda pa rin dito, may mga area pa rin na bukid pa din. Pero alam ko nabenta na tong lugar na to, kaya makikita nyo dun sa may bandang dulo sa kaliwa, may mga construction na din, pinapatag na nila yung lupa. Hindi ko alam kung gagawin tong mga housing development din or private property. Pero nakakatawa na grabe, ang dami na nagbago. Nakakatawa, nakakalungkot kasi syempre ibang-iba na tong lugar na to sa kung saan ko siya naalala nung bata ako. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang yun eh. Pero ngayon, dami na nangyari. Ang isilang talaga ng buhay ng tao. Kaya dapat talaga sulitin natin. Gawin natin yung best natin para maging meaningful at yung oras na meron tayo dito. Sarap ng hangin dito kasi open field siya, walang masyadong bahay. Kasi may bahay na mainit na eh. Simple lang ang buhay namin noon. Pero bilang bata, masaya naman siya. Tsaka kung isipin mo kasi, pag bata ka, kahit na mga simpleng bagay, okay na eh. Naalala ko nung nag-aaral kami dyan sa Colonel, sinama ko nung isang kaklasmate ko na dyan umuwi. Alam ko tauhan sila ni Colonel, dyan sila nakatira. Binigyan niya ako ng suha, binigyan niya ako ng nakopa, natanim doon kila Colonel. Tapos kahit wala siyang pasok, minsan pinapupunta niya kami, nanguha kami ng prutas. Masaya na ako sa mga ganung bagay dati. Hindi ko kailangan ng iPhone or Xbox. So ngayon paahon na tayo dito.
pabalik na ulit tayo sa lugar namin. So ayun, appreciate ko yung pagsama niyo sa akin. Ito naman papunta to ng Garden Village naman. Dati hindi to mga kalsadang to, hindi to yung original na kalsada dati. Pero natabunan na kasi yun wala na yung dating itsura ng kalsada. Pero siguro dahil sa subdivision, depende sa plano ng mas naging patag yung kalsada. Although pataas pa rin siya, paahon pa din. Pero mas matatarik yung kalsada noon dito. Ito likuran nga ito ng mga bahay dati ng original na nakatira dyan sa itaas na part ng Kaybalat. Ang Kaybalat kasi dati merong tinatawag na itaas, gitna at ibaba. Kasi tapos itong lugar na to dati, ito yung daan or sa kabila nito sa kaliwa, dati dyan ang daan papuntang Garden Village. Eventually magtutugma din tong itong kalsada ng subdivision sa original na kalsada dati. Kasi yung entrance ng Garden Village mula sa Chera, yun ang entrance ng Kaybalat nung araw. Hindi naman yun nagbago. Kaya yan, paglampas natin dun sa may part ng ng mga kabahayan dito sa subdivision, yun na talaga yung original na daan. Siyempre naging kalsada na siya. Pero naalala ko nung bata ako, pag mangungutang ako sa tindahan dito kila Aling Letty, ang dami kong bitbit pa uwi. So siyempre hindi ko maiwasan na ilapag muna ng saglit yung mga pinamili kasi mabigat. 7 taon lang ako noon, 8 taon. Pumupunta na ako sa tindahan para mangutang. And then, syempre dito, minsan may mga dadaanan ako na pusa, iuwi ko, kuting. Syempre mapapagalitan ako kasi nga naman daw ipapakain namin dun. So ito rin sa entrance na ng Garden Village na to. Nung grade 5 and grade 6 ako, dito naman din ako nag-aral. So dito din ako dumadaan naman pa naglalakad papasok. So hindi ko napansin na dito na lang muna tayo. Salamat sa pagsama sa akin today. Sana na-enjoy nyo yung paggala natin, pag-stroll. Masarap balikan yung mga dati. Kasi marami kang maaalala kung paano ka lumaki, paano nagbago yung lahat para sa'yo. Don't forget to like and share and subscribe. Kita-kits sa next ride. Bye-bye!